Maya! Isang sigaw na lumunod sa ingay ng daan-daang tao sa loob ng mall. Isang sigaw na puno ng takot at panginginig. Napahawak si Luisa sa kanyang dibdib. Bawat paghinga niya ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang baga. Kani-kanina lang, hawak niya ang malambot na kamay ng kanyang 8 taong gulang na anak. Kani-kanina lang, sabay nilang tinitingnan ang isang manika sa bintana ng laruanan. Isang saglit lang siyang lumingon para kunin ang kanyang pitaka. Isang saglit lang. Paglingon niya muli, wala na si Maya. Maya anak, nasaan ka? Paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan. Ang kanyang boses ay napapaos. Nagiging desperado. Ang masasayang mukha ng mga pamilya sa paligid niya ay tila mga multo na nanunukso sa kanyang kabiguan. Tumakbo siya, bumabangga sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa pamilyar na kulay rosas na bestida at nakatirintas na buhok. Pero wala. Para siyang hinigop ng lupa. Ang huling sigaw niya ng Maya ay naging isang impit na hikbi at ang mundo sa paligid niya ay gumuho. 10 taon. 10 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong iyon. Nakatayo ngayon si Luisa sa harap ng isang bukas na pinto. Ang silid sa loob ay malinis. Bawat bagay ay nasa tamang lugar. Ang kama ay maayos na natatakpan ng kumot na may disenyo ng mga prinsesa. Ang mga manika ay nakaupo ng maayos sa isang estante. Ang kanilang mga matang salamin ay tila nakatitig sa kawalan. Walang alikabok, walang kalat. Para itong isang museo ng isang alaala. Isang sagradong lugar na hindi na muling nagalaw. Ito ang silid ni Maya. Bawat taon. Sa araw na ito, sa kaarawan ng kanyang nawawalang anak, pumapasok si Luisa dito para lamang huminga. Para lang subukang amuyin ang natitirang halimuyak ng kanyang anak. Pero wala na. Ang tanging amoy na lamang ay ang amoy ng kalungkutan. Hinaplos niya ang isang maliit na unan na may burdang maya. Napapikit siya at muling narinig ang sigaw niya sa mall. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ma'am Luisa, handa na po ang sasakyan. Ang boses ng kanilang katulong ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng isang butil ng luha na hindi niya namalayang pumatak at isinuot ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang mayaman at matatag na asawa ng isang tanyag na CEO. Ang maskara na nagtatago sa basag-basag na puso ng isang ina. Salamat, Yaya. Susunod na ako. Ang charity event ay ginanap sa isang siksikang komunidad sa puso ng Maynila. Ang init ng araw ay nakakapaso at ang amoy ng pinaghalong pawis at basura ay nanunuot sa hangin. Malayo ito sa malawak at naka-aircon nilang mansyon, ngunit ito ang kanyang paraan para makatakas. Ang pagtulong sa iba ang tanging nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting saysay. Thank you po, ma'am. God bless po. Sabi ng isang matandang babae habang inaabot ang isang bag ng groceries. Walang anuman po, Nay, sagot ni Luisa. Isang pilit ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ibinabaling niya ang kanyang atensyon sa pag-aabot ng mga relief goods. Sinusubukang isantabi ang petsa ngayon. Ngunit habang ginagawa niya iyon, isang kislap ang pumukaw sa kanyang paningin. Isang kislap mula sa leeg ng isang payat na batang babae na nakapila. Tumigil ang mundo ni Luisa. Ang bata, na marahil ay nasa 10 taong gulang, ay nakasuot ng luma at maruming damit. Ngunit ang nakasabit sa leeg niya ay hindi luma. Ito ay isang kwintas na may pendant na hugis puso. Hindi lang basta-bastang pusong kwintas. Ito ay ang kwintas na siya mismo ang nagpadisenyo. Gawa sa puting ginto, may maliit na batong sapiro sa gitna, ang birthstone ni Manima. At sa likod nito, alam niya, ay may nakaukit na mga salitang, Aking Maya, aking buhay. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang ingay ng mga tao sa paligid ay unti-unting nawala.
Napalitan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi maari. Isa lang itong pagkakataon. Isang kaparehong disenyo. Marahil. Imposibleng ito na iyon. Imposible. Iyon ang sinisigaw ng kanyang isip. Ngunit ang kanyang puso ay may ibang sinasabi. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Humakbang siya pasulong. Bawat galaw ay mabigat. Tila lumalakad siya sa ilalim ng tubig. Nawala ang init. Nawala ang amoy. Ang tanging malinaw na lamang sa kanyang paningin ay ang kumikinang na kwintas sa leeg ng bata. Nasa harap na niya ang bata. Nag-aabot ito ng kamay. Naghihintay sa relief goods. Inosente ang kanyang mga mata. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa dibdib ni Luisa. Nanginginig ang kamay ni Luisa habang iniaabot ang isang bag ng dilata at bigas. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kwintas. Parang isang magnet na humihila sa buong kaluluwa niya. Salamat po, mahinang sabi ng bata na nagngangalang Isabel. Akmang tatalikod na ang bata nang hindi na napigilan ni Luisa ang sarili. Sandali, halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag. Natigilan si Isabel at lumingon. Dahan-dahan, itinaas ni Luisa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na parang isang dahon sa hangin. Hinawakan niya ang malamig na metal ng pendant na hugis puso. Pamilyar ang bigat. Pamilyar ang hugis. Naramdaman niya ang maliit na umbok ng batong sapiro sa gitna. Napatingala ang bata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tumingin si Luisa sa mga mata ng bata. Naghahanap ng sagot. Naghahanap ng kahit anong koneksyon. Saan? Tila may bumara sa lalamunan ni Luisa. Sinubukan niyang muli. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Saan? Saan mo nakuha yan? Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng boardroom ay tila yelo na bumabalot sa silid. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Ramon na parang isang hari sa kanyang trono. Matigas ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat numero sa presentasyon. The quarterly projections are unacceptable. Malamig niyang sabi, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. I want a revised plan on my desk by tomorrow morning. No excuses. Walang nangahas na sumagot. Sa mundo ni Ramon, ang mga numero, kita, at market share ang batas. Ito ang kanyang kaharian. Ito ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili 10 taon na ang nakalilipas. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa. Hindi niya ito pinansin. Nag-vibrate itong muli. Pangalawang beses, sinulyapan niya ang screen. Luisa Calling. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Puno ng inis. Hindi ngayon. Nasa gitna siya ng isang mahalagang pulong. Papatayin na sana niya ang tawag nang tumawag itong muli. Sa pangatlong beses. Mayroong pagpupumilit sa mga tawag na yon na nagdulot ng kaba sa kanya. Excuse me? Sabi niya sa mga board members bago tumayo at lumabas ng silid. What is it, Luisa? I'm in a meeting. Bungad niya sa telepono. Walang pasensya. Ramon? Si Maya. Ang boses sa kabilang linya ay basag at nanginginig. Agad na tumigas ang panga ni Ramon. Eto na naman. Ang mga araw na tulad nito, ang kaarawan ni Maya ay palaging mahirap para kay Luisa. Kung minsan, nakakakita siya ng isang batang kamukha ni Maya at tinatawag niya itong anak. Luisa, calm down, sabi niya. Sinisikap na kontrolin ang sariling inis. Napag-usapan na natin to. You need to stop torturing yourself. Hindi. Hindi, Ramon. Iba ito. Kailangan mong pumunta dito. Yung kwintas. Suot niya yung kwintas. Kwintas. Ang salitang yun ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang puso. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Luisa,
That's impossible. Maraming ganoong disenyo. Please, umuwi ka na lang at magpahinga. Hindi mo ako naiintindihan. Humihikbing sabi ni Luisa. Maya-maya, isang tunog ng notification ang narinig niya mula sa kanyang cellphone. Isang picture message. Binuksan niya ito ng may pag-aatubili. At sa isang iglap, huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang nasa litrato ay isang maruming kamay ng bata na nakahawak sa isang pamilyar na pendant na hugis puso. Ang liwanag ay tumama sa maliit na batong sapiro sa gitna. Malabo ang kuha, nanginginig, pero walang duda. Iyon ang kwintas. Ang kwintas na ipinagawa niya na may isang maliit na depekto sa pagkakukit sa likod na siya lang ang nakakaalam. Nabitawan niya ang cellphone, mabuti na lang, at sa malambot na carpet ito bumagsak. Saan ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang pagiging CEO. Ang natira ay ang tinig ng isang ama. Pagdating ni Ramon sa eskinita, kung saan ginaganap ang charity event, naabutan niya ang isang eksenang gumimbal sa kanya. Nakaupo si Luisa sa isang plastik na upuan, yakap-yakap ang isang payat na batang babae. Sa tabi nila ay isang babaeng mukhang pagod at nag-aalala, marahil ang ina ng bata. Luisa, tawag niya. Tumingala si Luisa. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit may bagong kislap. Ramon, siya si Isabel, at ito ang nanay niya, si Elena. Itinuon ni Ramon ang kanyang tingin kay Isabel. Pinilit niyang maging kalmado, pinilit niyang suriin ang sitwasyon na parang isang business deal. Mayroon bang panloloko? Sinusubukan ba siyang biktimahin ng mga ito? Lumuhod siya sa harap ni Isabel. Sinisikap na huwag takutin ng bata. Isabel, malumanay niyang sabi, sino ang nagbigay sa iyo ng kwintas na yan? Nag-atubili ang bata na patingin sa kanyang ina. Tumango si Elena. Bigay po sa akin ng kaibigan ko. Mahinang sagot ni Isabel. Pinapatago niya po sa akin. Anong pangalan ng kaibigan mo? Tanong ni Ramon. Ang kanyang puso ay kumakarera. Maya po. Isang salita, isang pangalan. Ngunit para kay Ramon, ito ay isang malakas na suntok sa sikmura. Napapikit siya. Totoo nga. Nasaan siya? Nasaan si Maya? Halos pabulong niyang tanong. Umiling si Isabel. Hindi ko po alam kung nasaan siya ngayon. Pero sabi niya, sabihin ko raw po sa inyo, hindi po siya nawala. Napakunot ang noo ni Ramon. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Isabel sa sahig. Tila inuulit lamang ang mga salitang isinaulo. Hindi po siya nawala, sir. Umuwi po siya. Pero wala raw pong tao sa bahay ninyo. Palagi. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Ramon. Mas masakit pa sa sampal. Parang isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang dibdib. Palaging wala. Nag-flashback sa kanyang isipan ang hindi mabilang na mga gabi na umuwi siyang madaling araw na. Ang mga weekend na ginugol niya sa opisina. Ang mga school event ni Maya na hindi niya napuntahan. Ang mga pangakong binitiwan niya. Next time, baby. Babawi si Daddy. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang hari ay biglang naging isang pulubi sa harap ng katotohanan. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang imperyo. Lahat ay walang halaga. Siya ang dahilan. Ang kanyang kapabayaan ang nagtulak sa kanyang anak na umalis. Nanghihina siyang napasandal sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabigat at hirap. Naramdaman niya ang kamay ni Luisa sa kanyang balikat. Bago pa man siya makapagsalita, muling nagsalita si Isabel. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. May tumulong po sa kanya, dagdag ng bata. Isang lalaking kaibigan daw po ng pamilya ninyo. Ang biyahe pa uwi ay nalulukuban ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Ramon ang nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na tila doon siya kumukuha ng lakas. Si Luisa ay nasa passenger seat,
Nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala namang makita. Si Elena at Isabel ay nasa likod. Parehong tahimik. Marahil ay nararamdaman ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat paghinga ay puno ng mga salitang hindi masabi. Pagpasok nila sa malawak na garahe ng mansyon at pagsara ng dambuhalang gate sa kanilang likuran, tila doon din nagsara ang pinto ng kanilang pagpipigil. "Manatili muna kayo dito sa sasakyan," sabi ni Ramon kina Elena at Isabel. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Hinintay nilang makalayo ang dalawa bago pumasok sa loob ng bahay. Sa gitna ng malawak na sala, kung saan ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan, doon sila huminto at nagharap. Ang katahimikan ay biglang binasag ni Luisa. "Kasalanan mo to," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Isang dekada ng hinanakit at sakit ang nakapaloob sa tatlong salitang yon. Tumingin sa kanya si Ramon. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagod at pagdurusa. "Luisa, huwag ngayon." "Huwag ngayon. Kailan, Ramon? Kailan natin pag-uusapan na ang sarili nating anak ay mas piniling mamuhay sa kalye kaysa manatili sa bahay na to?" Itinuro niya ang paligid. Ang bahay na puno ng mamahaling bagay, pero walang pagmamahal, walang magulang. "Hindi yan totoo," sigaw pabalik ni Ramon. "Lahat ng ginawa ko para sa inyo. Para sa pamilyang to." "Para sa pamilya?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Luisa. "O para sa sarili mo? Para masabi mo sa buong mundo na ikaw ang pinakamagaling? Na sa'yo ang pinakamalaking kumpanya? Ramon, kailan mo huling tinanong si Maya kung anong gusto niya? Kung masaya ba siya?" Hindi nakasagot si Ramon. Ang mga salita ni Luisa ay tumama sa kanya na parang mga bala. "Palagi kang wala," patuloy ni Luisa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "At ako naman, hinayaan lang kita. Hinayaan kong lamunin ka ng trabaho mo dahil natakot ako. Natakot akong mawala ang lahat ng ito." Iyon ang masakit na katotohanan. Siya man ay may kasalanan. Naging abala siya sa pagiging asawa ng isang CEO, sa mga social gathering, sa pagpapanatili ng kanilang imahe. Pareho silang naging abala. Pareho silang naging pabaya. Ang galit sa pagitan nila ay unti-unting napalitan ng isang nakakapanlumong pagsisisi. Isang basag na florera ang nagpatunay dito. Ibinato ni Ramon ang isang mamahaling porselana sa sahig. Hindi dahil sa galit kay Luisa, kundi dahil sa galit sa sarili. Ang tunog ng nabasag na bagay ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasing basag ng kanilang pamilya. Napaupo si Ramon sa isang sopa. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Luisa naman ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. 2 taong pinaghiwalay ng isang malawak na espasyo ng sakit at pagsisisi. Sa wakas, si Luisa ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay pagod na. Hindi ito makakatulong. Ang pag-aaway, ang panunumbat, hindi nito maibabalik si Maya. Tumingala si Ramon. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng sakit na ngayon lang niya ipinakita sa loob ng 10 taon. "Anong gagawin natin?" "Hindi ko alam," pag-amin ni Luisa. "Pero kailangan nating magsimula sa kung anong meron tayo ngayon." At iyon ay sina Isabel at Elena. Sila ang susi. Huminga siya ng malalim. Pinupulot ang mga piraso ng kanyang katatagan. "Hindi natin sila pwedeng basta na lang paalisin. Kailangan natin sila. Kailangan natin ang tulong nila." Tumango si Ramon, nauunawaan ang punto ng kanyang asawa. "Papatirahin natin sila dito," desididong sabi ni Luisa. "Sa guest house. Para maprotektahan natin sila at para mas madali nating makuha ang lahat ng impormasyon na alam nila."
Iyon ang unang desisyon na ginawa nila bilang isang team sa loob ng napakatagal na panahon. Isang maliit na hakbang, ngunit isang hakbang pa rin. Kinabukasan, habang inaayos ni Luisa ang guest house para kina Elena, tinawagan ni Ramon ang isang tao. Ang taong palagi niyang tinatawagan kapag may problema. Ang kanyang kanang kamay, ang kanyang matalik na kaibigan. Ricardo, pare, pwede ka bang dumaan dito sa bahay? May mahalaga akong kailangan sa'yo. Ilang oras lang ang lumipas, dumating si Ricardo Cruz. Matangkad, maginoo, at may isang ngiti na kayang magpakalma ng kahit sinong kausap. Dala-dala niya ang aura ng isang taong mapagkakatiwalaan. Ramon, Luisa, anong nangyari? Baka sa boses mo ang pag-aalala. Sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng simpatiya. Ikinuwento nila ang lahat. Tungkol kay Isabel, sa kwintas, sa katotohanang buhay pa si Maya. Habang nagsasalita sila, si Ricardo ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tamang halo ng pagkabigla at pag-asa. Ito'y isang milagro, sabi ni Ricardo. Hahanapin natin siya. Tutulungan ko kayo. Ano man ang kailangan ninyo. Nakahinga ng maluwag sina Ramon at Luisa. Salamat, Rick. Palagi kang maaasahan, sabi ni Ramon. Kailangan ko ng pabor, dagdag ni Ramon. Ang ina ng bata, si Elena. Kailangan ko siyang bigyan ng trabaho sa kumpanya. Isang simpleng posisyon lang para mabantayan natin siya at hindi siya umalis. Walang problema. Ako na ang bahala. Mabilis na sagot ni Ricardo. Tumingin siya kay Luisa at ngumiti. Huwag kang mag-alala, Luisa. Magiging maayos din ang lahat. Inilahad ni Ricardo ang kanyang kamay kay Luisa. Everything will be okay. Nag-atubili si Luisa bago tinanggap ang kamay nito. Ngunit sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang braso. Isang malamig na pakiramdam ng pangamba na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit ang pakiramdam na yon ay nanatili. Para kay Elena, ang pagtapak sa loob ng mansyon ng mga De La Vega ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang sahig ay mas makintab pa kaysa sa salamin sa kanilang lumang bahay. Ang mga muebles ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian na naipundar niya sa buong buhay niya. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman na hindi niya kailanman inakala na makikita niya ng malapitan. Ang guest house na ibinigay sa kanila ay mas malaki at mas maganda pa kaysa sa apartment na inuupahan nila. May sarili itong kusina, banyo na may mainit na tubig at isang kama na napakalambot na tila lumulubog ka sa mga ulap. Nay! Ang ganda dito! Manghang sabi ni Isabel, tumatalon-talon sa ibabaw ng kama. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Ngunit sa likod nito ay naroon ang mabigat na pakiramdam ng pagiging dayuhan. Hindi sila nababagay dito. Bawat galaw niya ay maingat. Takot na baka may mabasag, baka may madumihan. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan sa gitna ng isang piging ng mga hari at reyna. Kinabukasan ang kanyang unang araw sa trabaho. Isinuot niya ang bestidang ipinahiram sa kanya ni Ma'am Luisa. Simple lang ito, ngunit ito na ang pinakamahal na damit na naisuot niya. Hinatid siya ng driver ng pamilya sa isang tore ng salamin at bakal, ang De La Vega Holdings Inc. Muli, naramdaman niya ang pagliit sa sarili. Ang mga taong naglalakad sa lobby ay nakasuot ng mga mamahaling damit, ang kanilang mga sapatos ay kumikinang, at ang kanilang mga amoy ay tila galing sa mga bote ng pabango na nagkakahalaga ng isang buwang sahod niya. Magandang umaga po. Ako po si Elena Reyes. Mahina niyang sabi sa receptionist. Ah yes, the new administrative assistant. Sir Ricardo is expecting you. Sabi ng babae. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Si Sir Ricardo Cruz, ang matalik na kaibigan ni Sir Ramon, ang sumalubong sa kanya. Maginoo ito at mabait.
Hindi katulad ng ibang mayayaman na nakita niya. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiti na nakatulong para mabawasan ang kanyang kaba. "Welcome to the company, Elena. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin," sabi nito. Ang kanyang trabaho ay simple, mag-ayos ng mga papeles, mag-photocopy, magtimpla ng kape. Inilagay siya sa isang maliit na cubicle sa records department, isang silid na puno ng mga cabinet na bakal at mga kahon ng lumang dokumento. Sa unang ilang araw, sinikap niyang gawin ang lahat ng tama. Maaga siyang pumasok, hindi umuuwi hanggat hindi tapos ang kanyang gawain. Ngunit sa kabila ng kabaitan na ipinapakita sa kanya, nararamdaman pa rin niya ang mga tingin, ang mga bulungan. Sino yan? Bakit bigla na lang siyang nandito? Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang resibo at invoice mula sa nakaraang taon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Bahagi ng kanyang trabaho ay i-digitize ang mga lumang dokumento. Habang isa-isa niyang iniskan ang mga papel, napansin niya ang isang paulit-ulit na entry sa ilalim ng Community Outreach Program. Isang malaking halaga ang regular na ipinapadala buwan-buwan sa isang foundation na hindi pamilyar sa kanya. Pag-asa sa Kinabukasan Foundation. Ang lahat ng request for funding ay pirmado at aprobado ng isang tao. Ricardo Cruz. Walang masama doon. Marahil ay isa lamang ito sa maraming charity work ng kumpanya. Ngunit ang nagpatigil kay Elena ay ang address ng foundation. Ito ay nasa isang liblib na probinsya sa Timog. Ang parehong probinsya na binanggit ni Isabel, ang probinsya kung saan sinabi ng kanyang anak na nakatira ang kaibigan nitong si Maya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Nagkataon lang ba? Maingat niyang tiningnan ang mga papeles. Walang website ang foundation, walang telepono, tanging isang pangalan at isang address. Tila sinadyang maging mahirap hanapin. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at gamit ang nanginginig na mga kamay, kinunan niya ng litrato ang mga dokumento. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Isang kutob lang, isang pakiramdam na may mali. Habang itinatago niya ang kanyang cellphone sa bulsa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng records room. "Elena, nandyan ka pa pala." Ito ay si Sir Ricardo. Nakangiti pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay tila hindi umabot sa kanyang mga mata. May kung anong lamig sa tingin nito na nagpatindig ng balahibo ni Elena. "Opo, sir. Tinatapos ko lang po itong mga papeles," mabilis niyang sagot. Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. "Mabuti yan. Masipag ka," sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw niya, ang bawat sulok ng silid. "Umuwi ka na. Gabi na." "Sige po, sir." Nagmamadali niyang inayos ang kanyang mga gamit. Habang papalabas siya ng pinto, naramdaman niya ang mga mata ni Ricardo na nakatutok sa kanyang likuran. Sa paglalakad niya palabas ng gusali, yakap-yakap ang kanyang bag, hindi na alis sa isip niya ang mga dokumento, ang pangalan ng probinsya, at ang malamig na tingin ni Sir Ricardo. May mali. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Elena na ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Nakatitig si Ramon sa screen ng kanyang cellphone sa mga litratong ipinadala ni Elena. Isang listahan ng mga transaksyon, isang pangalan ng probinsya, at sa ibaba ng lahat, ang pamilyar na pirma ng kanyang matalik na kaibigan. Ilang beses na niyang sinabi sa sarili na isa lang itong malaking pagkakamali. Si Ricardo? Imposible. Kilala niya si Rick mula pa noong kolehiyo. Sila ang magkasama sa hirap at ginhawa. Si Ricardo ang tumayo bilang best man sa kasal nila ni Luisa. Si Ricardo ang naging ninong ni Maya. Hindi. Hindi siya magpapadala sa isang kutob ng isang babaeng kararating lang sa buhay nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng lohikal na dahilan, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan, isang anino ng duda na hindi niya mapatahimik. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa.
Jane, please ask Mr. Cruz to come to my office. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. May dalang ngiti. Pare, napatawag ka? Umupo ka, Rick, sabi ni Ramon. Ang kanyang tono ay seryoso. Nawala ang nangiti ni Ricardo, napalitan ng pag-aalala. May problema ba? Hindi nagsalita si Ramon. Ipinakita na lang niya ang kanyang cellphone kung saan nakadisplay ang mga litrato ng dokumento. Tinitigan ito ni Ricardo. Sa simula, nakita ni Ramon ang pagkalito sa mukha nito. Pagkatapos ay pagkaunawa. At sa huli, isang malungkot na buntong hininga. Akala ko hindi na ito lalabas. Mahinang sabi ni Ricardo. Hindi makatingin ng diretso kay Ramon. Nanlamig ang dugo ni Ramon. Anong ibig mong sabihin? Totoo ba ito? Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Ramon. Pagsisisi? Hiya? Oo, totoo. Pag-amin ni Ricardo. Pero hindi iyan tulad ng iniisip mo. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang mahabang paliwanag. Ramon, it was supposed to be a surprise. Isang sikreto na balak kong sabihin sa'yo sa tamang panahon. Kumuha siya ng isang manipis na folder mula sa drawer sa ilalim ng mesa sa harap ni Ramon. Isang folder na laging naroon, ngunit hindi kailanman pinansin ni Ramon. Ilang taon na ang nakalipas. Panimula ni Ricardo, hindi ko na makita kung paano ka magdusa. Palagi kang abala sa trabaho, pero alam kong paraan mo lang yon para takasan ng sakit. Kaya naisip ko, kailangan kong gumawa ng paraan para manatiling buhay ang alaala ni Maya sa paraang makakatulong sa iba. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga makakapal na papeles na may letterhead ng Pag-asa sa Kinabukasan Foundation. May mga litrato ng mga batang lansangan, mga proyekto ng pagpapakain at mga scholarship. Itinayo ko ang foundation na yan panmong para kay Maya. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila nababasag. Lihim kong ginawa para hindi ka na mag-alala pa. Ang perang ipinapadala ko roon ay mula sa charity funds ng kumpanya. Bawat sentimo ay napupunta sa mga batang nangangailangan. Ito sana ang sorpresa ko sa iyo sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Natulala si Ramon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan, napalitan ng hiya. Pinagdudahan niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Rick, pare, hindi ko alam anong sasabihin ko. Okay lang, naiintindihan ko, sabi ni Ricardo na may maliit na ngiti. Mabuti na rin siguro at nalaman mo na. Ngayon, tungkol kay Elena. Nagbago ang tono ni Ricardo, naging mas seryoso. Naiintindihan ko kung bakit niya to ginawa. Marahil ay mabuti ang intensyon niya. Pero, nag-atubili siya. Pero ano? Tanong ni Ramon. Pare, mag-ingat ka. Mahinang sabi ni Ricardo. Tila isang sikretong ibinubulong. Isipin mo ang sitwasyon nila. Galing sila sa hirap. Bigla silang napunta sa isang mansyon, binigyan ng trabaho. Baka sinasamantala lang nila ang kabaitan mo. Baka may iba silang motibo. Tumagos ang mga salita ni Ricardo sa isip ni Ramon. Bilang isang negosyante, sanay siyang maging mapanuri. Sanay siyang magduda sa motibo ng mga tao. Ang sinasabi ni Ricardo ay may punto. Salamat sa paalala, Rick. Kakausapin ko si Luisa. Sabi ni Ramon. Nakahinga na ng maluwag. Tumayo na si Ricardo para umalis. Tinapik niya ang balikat ni Ramon. Walang anuman. Nandito lang ako para sa'yo. Para sa inyo ni Luisa. Hahanapin natin si Maya. Nasa may pinto na si Ricardo nang bigla siyang huminto at lumingon. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi. Naalala ko pa noong si Maya. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng nostalgia. Paborito niya yung strawberry ice cream na may sprinkles. Sana mahanap na natin siya. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang lumabas. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan si Ramon na nakatayo, nakatitig sa saradong pinto.
strawberry ice cream na may sprinkles. Ang detalyeng iyon. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Naalala niya ang isang hapon sa isang ice cream parlor ilang linggo bago nawala si Maya. Iyon lang ang nag-iisang beses na sinubukan ni Maya ang flavor na yon. Isang maliit na sandali. Isang pribadong alaala sa pagitan ng isang ama at ng kanyang anak. Si Luisa ay wala roon. At sigurado siyang hindi niya iyon naikwento kahit kanino, lalo na kay Ricardo. Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Paano? Paano niya naalala yon? Isang charity project? Paulit-ulit na sinabi ni Luisa ang mga salita, ngunit hindi ito tumimo sa kanyang isipan. Nakaupo sila ni Ramon sa kanilang malawak na veranda. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanilang balat. Ngunit pakiramdam ni Luisa ay nasusuffocate siya. Oo, ipinaliwanag na sa akin ni Rick ang lahat. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang. Sabi ni Ramon, sinusubukang kumbinsihin ang asawa at marahil maging ang sarili niya. Pero umiling si Luisa. Hindi. May mali, Ramon. Hindi ko maipaliwanag, pero may mali. Luisa, you're being paranoid. Elena is... Huwag mong sisihin si Elena. Putol ni Luisa. Ang kanyang boses ay tumaas. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa kutob niya. Dahil pareho kami. Pareho kaming ina na gagawin ang lahat para sa aming mga anak. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Ikinuwento niya kay Ramon ang naramdaman niya noong araw na yon. Ang malamig na kilabot nang hawakan niya ang kamay ni Ricardo. It was a feeling of dread, Ramon. Isang pakiramdam na hindi ko pa naramdaman kahit kanino. Hindi kumibo si Ramon. Sa halip, ibinahagi niya ang sarili niyang duda. Ang sarili niyang palaisipan. Sinabi niya sa akin ang isang bagay. Mahinang sabi ni Ramon. Tila takot na bigkasin ang mga salita. Naalala niya na paborito ni Maya ang strawberry ice cream na may sprinkles. Napakunot ang noo ni Luisa. Hindi ko maalala yan. Exactly, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Dahil minsan lang niya yon tinikman. At tayong dalawa lang ang nandoon. Hindi, mali. Ako lang. Ako lang ang kasama niya noon. Imposibleng malaman yon ni Ricardo. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit, bumubuo ng isang imahe na pareho nilang ayaw makita. Kinabukasan, habang nasa opisina si Ramon, hindi mapakali si Luisa. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Hinanap niya si Elena na naglilinis sa guest house. Elena, tawag niya. Yung mga dokumento, sigurado ka ba na wala ng iba? Nag-isip si Elena. Wala na po, ma'am. Pero may isa pa po. Ano yon? Narinig ko po minsan na nag-uusap sa telepono si Sir Ricardo. Sabi ni Elena, nag-aatubili. Binanggit niya ang pangalan ng isang tao. Isang tiyuberto daw po sa probinsya. Siya raw po ang tumatanggap ng mga padala. Tiyuberto. Ang pangalan ay umikot sa isip ni Luisa. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanya. Umakyat siya sa attic. Isang lugar na 10 taon na niyang hindi pinupuntahan. Ang amoy ng alikabok at mga lumang bagay ay sumalubong sa kanya. Doon, sa isang sulok, ay nakatambak ang mga kahon ng mga lumang gamit, mga lumang alaala. Sinimulan niyang buksan ang mga ito isa-isa. Mga kahon ng mga lumang photo album. Nilatag niya ang mga album sa sahig na maalikabok, mga larawan ng masayang pamilya. Si Ramon, na mas bata, nakangiti. Siya, na may kislap sa mga mata. At si Maya, ang kanilang munting anghel. Sa halos lahat ng larawan, nandoon si Ricardo, palaging nakangiti, palaging bahagi ng pamilya, ang mapagkakatiwalaang kaibigan. Binuklat niya ang isang album mula sa isang company outing. Maraming taon na ang nakalipas. Isang group picture. Nakatayo siya sa tabi ni Ramon, nakangiti sa kamera. Sa likuran nila,
Medyo malayo sa grupo ay nakatayo si Ricardo. Hindi ito nakatingin sa kamera, nakatingin ito sa kanya. At ang tingin na iyon, hindi ito tingin ng isang kaibigan. Ito ay isang tingin na puno ng pagnanasa, ng inggit, ng isang bagay na mas madilim, isang bagay na mapanganib. Nanlamig ang buong katawan ni Luisa. Ito ang parehong pakiramdam, ang parehong kilabot na naramdaman niya kahapon. Nagpatuloy siya sa pagbubuklat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isa pang larawan, isang Christmas party. Nandoon si Ricardo at sa likod niya ay isang matandang lalaki na hindi pamilyar kay Luisa. Ngunit sa ilalim ng larawan ay may sulat kamay. With my favorite uncle, Teoberto. Napasinghap si Luisa. Ang lalaki sa larawan ay mukhang pamilyar. Mukha itong isa sa mga security guard na matagal nang nagretiro sa kumpanya. Agad siyang bumaba. Dala-dala ang album. Ipinakita niya ito kay Elena. Kilala mo ba siya? Nanlaki ang mga mata ni Elena pagkakita sa larawan. Itinuro niya ang matandang lalaki sa tabi ni Ricardo. Opo, ma'am. Halos pasigaw niyang sabi. Siya po, si Mang Berto. Kamag-anak po namin siya na malayayo. Siya po yung nagdala kay Maya sa probinsya. Ang mga salita ni Elena ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Luisa. Lahat ay nag-ugnay-ugnay na. Ang pera, ang probinsya, ang tiyuhin ni Ricardo, ang pag-alis ni Maya. Hindi ito kapabayaan, hindi ito paglayas. Ito ay isang plano, isang masalimuot at demonyong plano na isinagawa ng taong pinagkatiwalaan nila ng husto. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Ma'am, may kaibigan po ako na nagtatrabaho sa isang maliit na bangko. Baka po matulungan niya tayong tingnan kung sino talaga ang may-ari ng account na pinapadalhan ng pera. Nanginginig na tumango si Luisa, hindi makapagsalita. Ang takot ay gumapang sa kanyang lalamunan, malamig at mahigpit. Pinanood niya habang nagtatype si Elena sa kanyang telepono. Bawat segundo ng paghihintay ay isang walang katapusang pagdurusa. Pagkalipas ng ilang minuto na, tila isang kawalang hanggan, tumunog ang cellphone ni Elena. Nag-text pabalik ang kanyang kaibigan. Binasa ito ni Elena nang malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Ang account name po ay Alberto Cruz. Alberto Cruz, Teoberto, kapatid ng ama ni Ricardo. Ang katotohanan ay naroon na sa harapan nila. Hubad at nakakatakot. Ang halimaw na sumira sa kanilang pamilya ay hindi isang estranghero. Ito ay nakatira sa kanilang tabi, nakikikain sa kanilang hapag, at nakikiyakap sa kanila habang sila ay umiiyak. Kasabay ng pagbagsak ng katotohanan yon, biglang nagring ang cellphone ni Luisa. Kumakabog ang kanyang dibdib nang makita niya ang pangalan sa screen, Ramon calling. Hello? Sagot niya. Sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Luisa, pumunta ka sa opisina. Ngayon din, may malaking problema. Ang boses ni Ramon sa kabilang linya ay puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Luisa dati. Isang halo ng pagkagapi at purong takot. Nakatayo si Ricardo sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang opisina. Tanaw ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat kumikinang na gusali ay parang isang hiyas sa kanyang palad. Malapit na, napakalapit na niyang maabot ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang malapit na siyang mabisto. Ang pag-uusisa ni Elena, ang biglaang pag-alala ni Ramon, sa detalye ng ice cream. Lahat ay mga senyales. Ang mga hibla ng kasinungalingan na maingat niyang inilatag sa loob ng 10 taon ay nagsisimula ng malagot. Ngunit hindi siya natatakot. Sa katunayan, naroon ang isang uri ng kagalakan. Ang paghihintay ay malapit nang matapos. Oras na para sa huling akto. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad. Ang silyang ito ay mas maliit,
kaysa sa silya ni Ramon sa kabilang dulo ng hallway. Sa buong buhay niya, palagi siyang pangalawa, ang matalik na kaibigan, ang anino. Habang si Ramon ay ipinanganak na mayaman, siya ay nagmula sa wala. Habang si Ramon ay walang kahirap-hirap na nakuha ang lahat. Tagumpay, respeto, at higit sa lahat, si Luisa. Siya ay naiwan sa gilid, pumapalakpak. Binuksan niya ang isang nakatagong drawer sa kanyang mesa. Sa loob nito ay isang lumang litrato. Isang litrato ni Luisa noong kolehiyo. Tumatawa, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin. Kinuha niya ito at hinaplos ang mukha sa larawan. Dapat sa akin ka napunta. Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Ako ang mas karapat dapat. Ako ang mas nagmahal sa'yo. Ngunit pinili ni Luisa si Ramon. At sa araw na yon, isang binhi ng galit ang itinanim sa puso ni Ricardo. Isang binhi na diniligan niya ng inggit at hinanakit sa loob ng maraming taon, hanggang sa ito ay lumaki at naging isang nakalalasong puno. Ang pagkawala ni Maya ang naging perpektong pagkakataon. Nakita niya ang batang umiiyak sa isang sulok ng mall, nalilito at takot. Sinabi nitong umuwi ito, mag-isa, ngunit walang tao sa bahay. Sa halip na ibalik ang bata, isang mas madilim na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang paraan para parusahan si Ramon, isang paraan para unti-unting sirain ang lahat ng mahalaga dito. Ngayon, wawakasan na niya ito. Ibinaba niya ang litrato at binuksan ang kanyang laptop. Gamit ang kanyang access bilang Chief Financial Officer, sinimulan niya ang isang serye ng mga komplikadong transaksyon. Inilipat niya ang malalaking halaga ng pera mula sa mga account ng kumpanya patungo sa mga lihim na offshore accounts na nakapangalan sa kanya. Pagkatapos, tulad ng isang bihasang pintor, sinimulan niyang burahin ang kanyang mga bakas, ngunit nag-iwan siya ng isa pa. Isang bagong trail. Isang trail na gawa sa mga pekeng dokumento, mga pinekeng pirma, at mga digital na bakas na lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Sa opisina ng CEO, kay Ramon de la Vega. Nang matapos siya, ang orasan sa pader ay nagsasabing pasado na ng hating gabi. Perpekto. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang drawer. Nagdial siya ng isang numero. Isang hotline para sa mga corporate crime. Hello! Gusto ko sanang mag-report ng isang malakihang pandaraya sa De La Vega Holdings. Sabi niya, binago ang kanyang boses para magtunog na parang isang nag-aalalang empleyado. Ang CEO. Sa tingin ko, ninanakawan niya ang sarili niyang kumpanya. Pagkatapos ng tawag, itinapon niya ang telepono sa isang basurahan na may lamang tubig. Tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang nakita niya ay isang taong kalmado, kontrolado, at handa. Handang gampanan ang papel ng isang nagulat at nasasaktang kaibigan bukas. Huling sulyap ang ibinigay niya sa opisina ni Ramon sa kabilang dulo. Ang trono ng hari. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng lason at tagumpay. Game over, Ramon! Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan papunta sa gusali ng De La Vega Holdings ay isang dagok sa puso ni Luisa. Ang takot sa boses ni Ramon ay gumuguhit sa kanyang isipan. Hindi ito ang boses ng isang galit na CEO. Ito ang boses ng isang taong sinukluban ng langit at lupa. Pagdating niya sa lobby, isang eksenang hindi niya malilimutan ang sumalubong sa kanya. Ang lobby, na karaniwang abala ngunit tahimik at propesyonal, ay puno ng kaguluhan. May mga unipormadong pulis at mga lalaking nakasuot ng suit na mabilis na kumikilos. May dalang mga kahon at papeles. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Ramon. Hindi siya nakatingin sa mga pulis. Nakatingin siya kay Luisa. At sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na mas masahol pa sa galit.
Ang pagbagsak. Ang tuluyang pagkawasak ng isang lalaking inakala niyang hindi kailanman matitibag. Dalawang pulis ang lumapit sa kanya. Hawak ang isang pares ng posas. Mr. Ramon de la Vega, you are under arrest for the crime of large-scale fraud and embezzlement. Formal na sabi ng isa sa mga investigador. Hindi, nagkakamali kayo. Sigaw ni Luisa. Sinusubukang lumapit, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanyang balikat. Luisa, huwag, sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Ricardo. Ang mukha nito ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at kalituhan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bigla na lang silang dumating. Pinanood ni Luisa na parang nanonood ng isang masamang panaginip ang paglalagay ng posas sa mga kamay ng kanyang asawa. Ang bawat pag-click ng posas ay parang isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Ang flash ng mga kamera mula sa mga reporter na biglang nagsulputan sa labas ng gusali ay sumilaw sa kanyang mga mata. Ramon, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Lumingon si Ramon sa kanya bago siya ilabas ng mga pulis. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita. Patawarin mo ako. At pagkatapos, nawala na siya sa gitna ng mga tao. Naiwan si Luisa na nakatayo, nanginginig, hindi makapaniwala sa nangyayari. Naramdaman niya ang mga braso ni Ricardo na pumalibot sa kanyang mga balikat sa isang kilos ng pag-alo. Huwag kang mag-alala, andito lang ako para sa'yo. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses nito na dati nagbibigay ng kapanatagan, ngayon ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Parang isang ahas na gumagapang sa kanyang likuran. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ang bawat piraso ng plano nito ay nalaglag sa tamang lugar. Ito ang huling akto. Ang pagwasak kay Ramon ay hindi sapat. Kailangan nitong wasakin ang pangalan ng pamilya. Kailangan nitong ihiwalay si Ramon sa kanya. At ngayon, siya na ang aaliw sa kanya. Siya na ang magiging tagapagligtas. Isang matinding galit na mas mainit kaysa sa kanyang mga luha ang biglang bumuhos sa kanyang pagkatao. Itinulak niya si Ricardo palayo ng buong lakas. Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Natigilan si Ricardo. Ang maskara ng pag-aalala ay bahagyang nahulog. Nagpapakita ng isang kislap ng pagtataka at pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Tumakbo si Luisa. Tumakbo siya palayo sa gusali, palayo sa mga kamera, palayo sa mapagkunwaring mukha ni Ricardo. Umuwi siya sa kanilang bahay. Isang bahay na ngayon ay parang isang malaki at malamig na kulungan. Nagkulong siya sa library ni Ramon, ang lugar kung saan sila unang nag-away matapos malaman ang tungkol kay Maya. Ngayon, ang lugar na ito ay naging saksi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Napaluhod siya sa sahig, humahagulhol. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog. Wala na ang lahat. Ang kanilang pangalan, ang kanilang yaman, si Ramon at si Maya. Lahat ay nawala. Habang umiiyak siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay napahawak sa isang maliit na kahon sa ilalim ng mesa ni Ramon. Isang kahon na puno ng mga lumang gamit mula sa kolehiyo. Mga sentimental na bagay na itinago ni Ramon. Dahil sa kawalan ng magawa, binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang ID, mga sulat at isang maliit, itim na kwaderno. Kinuha niya ang kwaderno. Ang takip nito ay luma na. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay sulat kamay ni Ricardo noong sila'y mga bata pa. At ang mga salitang nakasulat doon na isinulat maraming taon na ang nakalipas ay nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpatuyo sa kanyang mga luha. Isang araw, lahat ng pag-aari ni Ramon ay magiging akin, pati si Luisa. Ang amoy ng disinfectant at ang lamig ng semento ang bumati kay Ramon. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kutsyon
Sa loob ng isang maliit at madilim na selda, 4 na pader. Isang rehas na bakal. Ito na ang kanyang bagong kaharian. Sa unang 24 na oras, wala siyang ginawa kundi tumitig sa kawalan. Ang kanyang isipan, na dati puno ng mga numero, estratehiya at mga plano para sa hinaharap, ay blangko. Isang malawak na kawalan kung saan ang tanging umuulit-ulit na imahe ay ang mukha ni Luisa na puno ng sakit at ang mga rehas na nagsasara sa kanyang harapan. Nawala na ang lahat. Ang imperyong binuo niya mula sa pawis at dugo. Ang pangalang pinaghirapan niyang linisin at itaas, ang kanyang kalayaan. Ngunit habang lumilipas ang mga oras sa loob ng nakakabinging katahimikan, isang bagay ang nagsimulang magbago sa kanya. Nang wala na ang lahat ng karangyaan, nang wala na ang mga empleyadong yumuyukod sa kanya, nang wala na ang kapangyarihan, sino siya? Isang ama, isang asawa, isang lalaking nabigo sa parehong papel na yon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, wala na siyang matatakbuhan, wala nang pulong na kailangang puntahan, wala nang deal na kailangang isara. Ang tanging kaharap niya ay ang kanyang sarili at ang multo ng kanyang mga pagkakamali. Doon, sa lamig ng selda, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang maingay na paghagulhol, kundi isang tahimik na pag-agos ng mga luha. Luha para sa nawalang anak, luha para sa asawang nasaktan, at luha para sa lalaking nawala sa sarili dahil sa paghahangad ng mga bagay na hindi naman pala tunay na mahalaga. Kinabukasan, sa oras ng dalaw, nakita niya si Luisa na papalapit. Ang mukha nito ay payapa, ngunit ang mga mata ay may bagong apoy. Naupo sila sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin. Ang kanilang mga boses ay dumadaan sa isang telepono. "Kumusta ka?" tanong ni Luisa. Ang kanyang boses ay matatag. Umiling si Ramon. "Wala nang masasahol pa dito, pero okay lang ako." Tinitigan niya ang asawa. "Luisa, patawarin mo ako. Wala kang kasalanan sa nangyari, Ramon," sabi ni Luisa. "Pareho tayong naging biktima." "Hindi. May kasalanan na ako," pag-amin ni Ramon. At sa pagsasabi noon, isang malaking tinik ang tila na bunot sa kanyang dibdib. "Hinayaan kong masilaw ako sa tagumpay. Hinayaan kong unahin ang kumpanya kaysa sa pamilya ko. Binigyan ko siya ng pagkakataon na pagawin ito." Nakita niya ang paglambot sa mga mata ni Luisa, pag-unawa. "Pero tapos na yon," sabi ni Luisa. Ang kanyang boses ay tumigas muli. "Oras na para lumaban." Inilapit niya sa salamin ang isang itim na kwaderno. "Nakita ko to sa mga gamit mo." Kinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa tiyuhin ni Ricardo, ang koneksyon nito kay Maya, at ang mga nakasulat sa lumang diary. Habang nakikinig si Ramon, ang pagsisisi sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matatag na galit. Isang determinasyon na itama ang lahat ng mali. "Ang pera?" biglang sabi ni Ramon. "Ang perang inilipat niya. Kailangan nating patunayan na hindi sa akin napunta yon." "Pero paano?" Binura na niya lahat ng bakas. "Hindi lahat," sabi ni Ramon. Ang kanyang utak negosyante ay nagsimula nang gumana muli, ngunit ngayon, para sa ibang layunin. Ang isang malakihang transaksyon ay palaging may iniiwang digital signature sa pinaka-core system ng bangko. Hindi niya kayang burahin yon, pero kailangan natin ng access mula sa loob. Nagkatinginan sila. Pareho silang may naisip na isang pangalan. "Si Elena," sabay nilang sabi. "Nakausap ko na siya," sabi ni Luisa. "Handa siyang tumulong. Mayroon siyang kaibigan sa bangko, pero kailangan niya ng authorization code mula sa isang mataas na opisyal ng kumpanya para ma-access ang system logs." "Ang code ko ay block na," sabi ni Ramon. "Pero ang code ng CFO ay may parehong level ng access."
Isang mapanganib na plano ang nabuo sa kanilang isipan. Isang plano na kailangan ng perpektong tiyempo at hindi ka panipaniwalang tapang. "Makinig ka, Luisa," sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay mabilis at tiyak. "Kailangan mong kausapin si Ricardo. Kailangan mong magpanggap." Magpanggap? Magpanggap kang walang alam. Magpanggap kang naniniwala na ako ang may kasalanan. Magpanggap kang kailangan mo ng tulong niya, ng karamay. Paliwanag ni Ramon. Kunin mo ang tiwala niya at kapag nakuha mo na, kailangan mong makuha ang authorization code niya. Tinitigan ni Luisa ang kanyang asawa, nakikita ang panganib sa plano nito, ang paglapit sa ahas na sumira sa kanila. "Mag-iingat ako," sabi ni Luisa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. "May isang paraan para mapatunayan ang lahat," sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. "Pero kailangan mong maging matapang." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luisa. Ang nangiti ng isang babaeng nawalan na ng lahat. At dahil doon, wala nang kinatatakutan. "Para kay Maya," sabi niya, "magiging matapang ako." Ang boardroom ay malamig at tahimik, ngunit para kay Luisa, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Ricardo, nasa dating pwesto ni Ramon. Ang kanyang mukha ay seryoso, nagpapanggap na isang leader na pasan ang bigat ng isang kumpanyang nasa gitna ng krisis. Sa tabi niya, bilang kanyang loyal na executive assistant, ay si Elena, na tahimik na inihahanda ang mga dokumento. Sa nakalipas na linggo, ginampanan ni Luisa ang kanyang papel ng perpekto. Ipinakita niya ang sarili bilang isang wasak at naguguluhang asawa. Lumuha siya sa balikat ni Ricardo, humingi ng tulong at hinayaan itong maniwala na tuluyan na nitong nakuha ang kanyang tiwala. Kagabi, sa gitna ng kanilang usapan, nakuha niya ang kailangan niya. Habang nagkukunwaring lasing at nagdadalamhati, tinanong niya si Ricardo kung paano niya masisilip ang mga personal na account ni Ramon sa bangko para malaman ang buong katotohanan. Sa pagiging kampante, ibinigay ni Ricardo ang kanyang authorization code. Iniisip na wala namang makikita roon si Luisa. Ang hindi niya alam, ang code na yon ay agad na ipinasa ni Luisa kay Elena, na ipinasa naman ito sa kanyang kaibigan sa bangko. At kaninang umaga lang, nakuha nila ang kanilang ebidensya, ang digital signature ng lahat ng transaksyon na malinaw na nagmula sa terminal ng CFO, hindi sa CEO. Ngayon ang araw ng pagtutuos. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Ricardo para formal na hirangin ang sarili bilang bagong CEO. As you all know, panimula ni Ricardo sa mga board members, our company is facing its darkest hour. The betrayal of Ramon de la Vega has shaken us to our core. Habang nagsasalita siya, nakatayo lang si Luisa sa isang sulok ng silid, tila isang anino. But I am ready to take the helm, to steer the ship back to safety. Pagpapatuloy ni Ricardo, I ask for your full trust and support. Akmang itataas na ng mga board members ang kanilang kamay para bumoto nang biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Luisa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may bigat. Ang dating mahinhing asawa ng CEO ay nawala na. Ang babaeng nakatayo ngayon sa kanilang harapan ay may apoy sa mga mata, isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. I believe this meeting is premature, sabi ni Luisa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas, pumuputol sa katahimikan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang pag-flit ng gulat at inis sa mukha ni Ricardo. Luisa, this is a private meeting, sabi ni Ricardo. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. I know, sagot ni Luisa. At mayroon akong impormasyon na dapat malaman ng lahat bago kayo gumawa ng isang malaking pagkakamali. Lumakad siya papunta sa mesa. Mula sa kanyang bag,
Inilabas niya ang isang pamilyar na itim na kwaderno. Marami sa inyo ang kilala, si Ricardo Cruz, bilang isang tapat na kaibigan at empleyado, sabi ni Luisa. Pero sino nga ba talaga siya? Binuksan niya ang kwaderno at binasa ng malakas ang unang pahina. Isang araw, lahat ng pag-aari ni Ramon ay magiging akin, pati si Luisa. Isang bulungan ng pagkabiglaang kumalat sa silid. That's ridiculous! Isang lumang diary ng isang bata. Depensa ni Ricardo, tumatawa ng pilit. Is it? Tanong ni Luisa. Inilabas niya ang isang set ng mga dokumento, ang mga bank record na nakuha ni Elena, na malinaw na nagpapakita ng trail ng pera papunta sa mga account na kontrolado ni Ricardo. Ito ba? Biro pa rin ng isang bata? Namutla si Ricardo. Peke yan. Gawa-gawa lang yan para siraan ako. Ngunit hindi pa tapos si Luisa. Mayroon pa, sabi niya. Ang tunay na krimen mo, Ricardo, ay hindi ang pagnanakaw ng pera. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang tingin ay parang isang punyal. Ang tunay na krimen mo ay ang pagnanakaw sa buhay ng isang inosenteng bata. Ang pagnanakaw sa anak ko. Inilabas ni Luisa ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa silid. Ito ay ang pag-uusap nila ni Ricardo kagabi. Nalihim niyang ni-record. Boses ni Luisa, umiiyak. Hindi ko maintindihan, Rick. Bakit mo hinayaan si Maya? Kung kaibigan ka talaga namin. Boses ni Ricardo, malambing, mapangalo. Shh! Hindi mo kasalanan, Luisa. Kasalanan ni Ramon. Masyado siyang naging abala. I had to teach him a lesson. Kailangan niyang maramdaman kung anong mawawalan para mapunta ka sa akin. Ang pag-amin. Malinaw. Walang duda. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng boardroom. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang maskara ni Ricardo ay tuluyang gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Sinungaling! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa galit at pagkasuklam. Nawala na ang lahat ng pagpapanggap. Kasabay ng kanyang sigaw, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis ang pumasok. Sa likod nila, may ilang miyembro ng media na lihim na pinapunta ni Luisa. Napapaligiran na si Ricardo. Wala na siyang matatatakbuhan. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Luisa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa purong galit. Hindi mo na siya makikita. Sigaw niya ang kanyang huling alas. Itinago ko siya sa lugar na hinding-hindi ninyo mahahanap. Sa huli, ang pagbabanta ni Ricardo ay naging susi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Upang makakuha ng mas magaan na sentensya, napilitan siyang sabihin ang eksaktong lokasyon kung nasaan si Maya, kapalit ng pag-amin sa lahat ng kanyang kasalanan. Si Ramon ay agad na pinalaya. Ang unang ginawa niya paglabas ng presinto ay hindi ang umuwi sa mansyon o ang bumalik sa opisina. Hinanap niya si Luisa sa gitna ng kaguluhan at sa harap ng lahat, niyakap niya ito ng mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat, pagsisisi at 10 taon ng mga hindi nasabing salita. Walang pag-aaksaya ng oras. Sakay ng iisang sasakyan, kasama si Elena at Isabel, tinahak nila ang mahabang daan papunta sa isang maliit at halos nakalimutang bayan sa probinsya. Ang bawat kilometro ay tila isang taon ng paghihintay. Huminto sila sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Sa bakuran, may isang dalagita na nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakatirintas, tulad noon. Nakasuot siya ng simpleng bestida. Nang tumingala ito at makita sila, ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Ramon, ang ngiti ni Luisa, ay nanlaki sa pagkabigla. Siya si Maya, hindi na isang batang paslit, kundi isang magandang dalaga na may edad na 18. Dahan-dahan silang bumaba ng sasakyan. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang hangin
at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Si Luisa ang unang humakbang. Maya, anak? Ang mga mata ni Maya ay napuno ng luha. Isang dekada ng mga tanong, ng kalituhan, at ng pangungulila ang bumuhos sa isang iglap. Ang kwentong isinubo sa kanya ni Tito Ricardo na abala ang kanyang mga magulang at ipinatapon muna siya para matuto, ay biglang gumuho, pinalitan ng isang masakit ngunit malinaw na katotohanan. Tumakbo siya at sa gitna ng maalikabok na daan, ang ina at anak ay muling nagyakap pagkatapos ng 10 taon. Sumunod si Ramon, ang kanyang malalaking braso ay yumakap sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa unang pagkakataon ng walang hiya. Ang muling pagsasama ay hindi madali. Puno ito ng mga awkward na sandali, ng mga hindi masabing salita, at ng mga sugat na masyadong malalim para maghilom sa isang gabi. Si Maya ay lumaki sa isang simpleng buhay malayo sa karangyaan na kanyang kinalakhan. Mayroon siyang hinanakit, mayroon siyang mga tanong na kailangan ng mga sagot. Kaya gumawa sina Ramon at Luisa ng isang desisyon. Ibinenta nila ang De La Vega Holdings Inc. Ibinenta nila ang malaking mansyon na naging simbolo ng kanilang kalungkutan. Ginamit nila ang isang bahagi ng pera para bigyan ng bagong buhay sina Elena at Isabel bilang pasasalamat sa kanilang katapangan at katapatan. Lumipat sila sa isang mas maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision. Isang bahay na may hardin kung saan maari silang magtanim. Isang bahay kung saan ang hapagkainan ay hindi ganoon kahaba at ang distansya sa pagitan nila ay madaling maabot ng isang yakap. Sama-sama silang dumalo sa family therapy. Dahan-dahan, isa-isang sinagot ang mga tanong. Dahan-dahan, isa-isang hinilom ang mga sugat. Natutunan ni Ramon na ang pagiging isang ama ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang kinikita, kundi sa oras na ibinibigay niya. Natutunan ni Luisa na ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa estado niya sa lipunan, kundi sa pagmamahal na kaya niyang ibigay. At natutunan ni Maya na magpatawad. Isang hapon, ilang buwan nang lumipas, ang buong pamilya, kasama sina Elena at Isabel, na itinuring na nilang kapamilya, ay nasa hardin, naghahanda para sa isang simpleng salo-salo. Ang hangin ay puno ng amoy, ng nilulutong pagkain at ng halakhak. Pinanood ni Ramon si Luisa at Maya na magkatabing nag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. Ang kanilang mga ngiti ay totoo at hindi pilit. Walang kamera, walang board meeting, walang malaking mansyon. Ito lang. Ito pala ang yaman na matagal na niyang hinahanap. Hindi pala ito kailangang itayo o bilhin. Kailangan lang pala itong uwian. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Luisa mula sa kabilang dulo ng hardin. Sa tingin na yon, nagkaunawaan sila. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Ngunit sa pagkakataong ito, lalakarin nila ito ng magkakasama. Ang araw ay dahan-dahang lumubog. Nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan at para sa pamilyang De La Vega, ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang bagong pagsikat ng araw. At dito nagtatapos ang kwento ni Ramon, Luisa, at ang kanilang muling nabuong pamilya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating audio drama. Bawat minuto na inilaan ninyo para samahan ang ating mga bida sa kanilang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak sa pighati ni Luisa. Naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Ramon at kumapit ako sa pag-asa na dala ni na Elena at Isabel. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o sa taas ng ating narating. Ito ay natatagpuan sa init ng yakap ng ating pamilya, sa halaga ng bawat sandaling magkakasama at sa kapangyarihan ng pagpapatawad na kayang buuin muli
Ang kahit anong nasira, ito rin ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na bagong umaga. At ang pag-ibig, kung ito'y tunay, ay palaging makakahanap ng paraan para maghilom at magsimulang muli. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Ang inyong mga komento ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Muli, ako po ang inyong manunulat, nag-iiwan ng isang mainit na paalala. Mahalin natin ang ating pamilya, bawat araw, bawat sandali. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.